Isang masaganang araw mga kabaro. Napansin ko sa last upload ko na vlog, marami ang nagka-interest at marami ang nagtatanong kung anong tawag doon sa pinapakain ko sa aking mga alaga. Asula po ang tawag doon. Ano ang kahalaga ng asula sa ating mga alaga? Ang ating mga alaga ay nangangailangan ng mataas na protein content. Sa aking pagsasaliksik, aking napag-alaman na ang asula ay may mataas na porsyento ng protein. Mayroon itong 25.78% at mayroon pa itong vitamin A, B12 at beta-carotene at marami pang iba. Kumpara sa mais o corn na mayroon lang itong 9.1% protein content. Kaya wala yung ibang makakumpara sa taas na porsyento ng protein sa asula. Kaya swak na swak itong gawing main ingredients sa pagkain ng ating mga alaga. Hindi rin ito masilan alagaan. Sa katunayan nga, nagiging pisti pa ito sa mga palayan. Paano nga ba alagaan at paramihin ang asula? Una, dapat mayroon tayong lugar na mapaglagyan. At may dalawa tayong pagpilian ng pagtaniman ng ating asula. Una ay ang maghanda ka ng trapal, plastic o luna na gawin mong parang pool. Kaso medyo mahirap itong gawin kasi maglagay ka pa ng kunting lupa, tubig at chicken manure o ipot ng manok at iba pang mga uri ng pataba. Pangalawa, katulad nung sa akin, ang natural pond na wala ka na ibang gawin kundi ilagay mo lang ang similya at antayin mo na lumago ito sa maikling panahon. Kaya mas lalo nyo pang maunawaan, samahan nyo ako, puntahan natin ang aking pond na nilagyan ko ng aking asula. May dalawa tayong pond dyan nasa harap ng aking bahay. Kaya bago pa man tayo pumunta doon, shout out muna kay Joey Sorilla, isang retired seaman, kay Third Engineer Jermaine Pacardo Inventor, isang owner ng GIG Farm na panabong na manok, Agaw Jeff Halido o Bonifacio, isang may occidental, ingat gaw, Harola Brothers, isang seaman din na magkapatid, James Lopez, isang bagdito o veteranong busin, Arcetol Marhes, isang busin din ng barko, Agaw Albert Lestresimo, Sami City, Joselito Gabion, Tondo, Manila, Jasper Ortiz, isang matinding followers ko ito from Jeddah, at si Manuel Ortiz, isang nagpalo din sa akin, at si JG Tantog, ito ay isang batang mahilig sa manok, lagi itong pumapasyal sa akin dito, at si Dimi Bautista, isang opisyal ng barko. At pasensya na sa ibang hindi ko nabanggit, tantayin nyo na lang sa sunod ko ng vlog hindi ko kayo banggitin. Tayo na, samahan niyo ako doon actual natin na area. Kailangan lang natin dalhin natin yung ating balde at saka itong tinatawag na strainer. Medyo maulan kaya ingat tayo kasi magras. Tara natin. Sa harapan lang ang aking pond ng asula. Yung manukan ko ay nasa likuran. Ang aking asula nandito sa harapan. Mayroon yung dati ko yung pinapakainan ng tilapia na lagaan ko. Ay medyo nagkaroon ng pandemic, wala akong mapagbilhan ng similya ng tilapia kaya nilagyan ko na lang din ng asula. Baba tayo.
Buksan mo. Ang bilis lang. Pero doon tayo manguha sa kabila. Sa malaking area natin. Kasi malalim to. Dati ko itong lagyan ng tilapia. Kaya doon tayo sa kaya nating mapakan. Kasi malalim yan. Kabila tayo manguha. Ganito lang, napakasimple. Kaya sasabi ko magdala kayo ng strainer kasi mas malaki, mas okay din para pag salok nyo ganyan, marami ang makukuha nyo. Kaya kung mapapansin nyo mga kabaro, parang kumunti siya, diba? Kaya sa dami ng ating mga alaga, araw-araw, umaga at hapon natin kinukuhaan ito. Pag dalawang balde. Kaya itong ngayong umaga, mayroon pa tayong ibang kapagkuhaan ng pagkain natin manok. Marami tayong alternatibo dito sa ating farm. Hindi lang asula. Pakita ko sa inyo, babalik natin doon sa ating manukan. Marami tayong alternative pa doon dito pagkain. Kaya bilisan natin. Ganito lang siya. Ito yung actual na area natin. Itong kalaki na area ganito. Para sa kalaman ng lahat, 1 week puno na ito niya. Kahit kunti lang may lagay. Pero nyo, ganun siya kabilis dumami. Kaya wala nang hassle. Hindi mo na kailangan ng shredder o hiwain pa ito. Ganyan lang ang pinakatrabaho mo. Ipunin lang to siya. Ganyan. Pagkatapos, diretso na halo sa ibang ingredients natin. Ito, may mga hipon pang nasama. Kaya dagdag pa yan. Ano? Dagdag pa yan. Vitamin sa ating mga manok. Ganito lang. Yan. Oh, ang bilis lang mapuno ang isang balde. Dito lang na tayo sa gilid. You know. Puno na agad. Medyo isiksik pa natin para marami. Kasi sabi ko sa inyo, marami ang kailangan natin. Pag marami ang ating alaga, marami din ang kailangan. Kasi ito na nga yung main ingredients sinasabi ko. Kasi yung ibang ingredients doon, ilang porsyento lang ihalo natin. Ito talaga ang pinaka-main. Kaya, tingnan nyo, parang kunti lang pero napakarami na. Kaya hindi ito mahirap. Kasi, pag matuyuan na to, pag tag-araw na, kasi ito hindi ito bukal, galing na to sa ulan. I-stack dito yung tubig. Pero pag tag-araw na, mamatay ito siya. Pero magiging pataba uli. Pero pag balik na naman sa tag-ulan, pusa na lang mabuhay uli. Kaya ito na, puno na. Dali na natin. Balik na tayo doon.
Ito na mga kabaro. Nakakuha tayo doon ng isang balde ng asula. Hindi pa to enough kasi nga sa dami ng ating alaga. Kaya marami tayong iba pang mga alternatibo. Tulad ng gabi. Ito yung gabi. Slice nyo lang at itong kailangan na lutuin ito. Isang alternative dito. Kaya hintayin nyo na lang kasi habang naluluto siya, kumukunti ang laman, kaya dagdag ka lang para makarami tayo. Ayan. Kaya kailangan natin yan takpan para mabilis. Tsaka ito yung tinatawag na Madre de Agua. Isa din itong alternatibong pagkain sa lahat. Kambing, kalabaw, baboy, pabo, manok. Itong Madre de Agua. Ito yung nagiging shred na niya. Wala tayong shredder kaya minamano ko to ng slice. Ito yung slice na Madre de Agua. Saka ayun pa tayo. Yung tinatawag na ubad ng saging. Kaya yung mga puno na pinagputulan natin, pinagkuhaan natin ng bunga, balatan natin, yung gitna nun ay malambot na. Pwede na natin gawing alternatibong pagkain. Ito hindi na lutuin, dudurugin na lang ito at sama-samang ihalo. Hayaan nyo sa sunod ko ng mga vlog, papakita ko na naman sa inyo kung paano ang mga mixture na ito. Pero sa ngayon, habang ihalo ko pa itong aking pagkain, bigyan ko muna sila ng snack. Ito, natawag na kundol. Madali lang yan. Wala nang hasil yan kasi bibiakin ko na lang yan sa gitna. At itapon ko lang doon sa kanila. Pag-agawa na nila ito. Kaya biakin na natin sa gitna ng kundol. Yan lang. Oh. Ito na. Pagkahiwa nyo, diretso na yan. Ito. Snack time. Oh. Saan nyo? Oh. Ganyan lang. Tuwang-tuwa din sila. Parang katulad lang din yan sa atin. Kailangan din natin ng snack. Kaya, pasunod, huwag nyo akong tigilan sa pag-follow at panoorin ang lahat kong mga videos para lahat kong nakalaman ay i-share ko sa inyo. Kaya, God bless and bye-bye.